Hello mga Beshiwap! So, ngayon ay Miyerkules na. Alam nyo bang alas 3 ng hapon? Pero tirik na tirik ang araw na parang alas 12 ng tanghali. So, even though mainit, yung mahangin pa rin, masarap sa pakiramdam. So, ayan, punta tayo ng grocery kasi yung gin-grocery ko online, may mga nakalimutan na ako katulad ng yogurt ni Opa, ng kamatis. Kalimutan kong ilagay. Tapos yung prutas, konti lang. Hindi aabot hanggang sa Sunday. So, kailangan kong lumabas. Ayan ang aming mapayapang mounting village. Tingnan natin yung mga berries dun. Ang lalaki na nila. Oh, tigang. Kumuha ako ng 2 blackberries. Kinain ko. Aba, tumamis. Matamis na siya. So siguro that time yung nakuha ko hindi pa siya matamis kasi maasim-asim pa. Ngayon matamis na mga besh. Natinik pa ako kasi matinik ang ano ng blackberry. Yung ano niya, katawan. Nagkaruma agad. May hangin, oh, sarap. Diba, ang sarap matulog sa ilalim ng puno pagka ganyang kahangin. Na ako sa highway mga Beshiwap, and shoutout nga ho pala sa mga teacher dyan sa Makawayan Elementary School. Hello ho mga ma'am, and shoutout din pala sa aking Beshiwap na si Roderick Amador at saka sa kanyang wifey na si Diane and sa kanilang baby girl. Nagpapa-shoutout. And dati gustong gusto kong mag-step, pansin nyo ba? Tas ngayon gusto ko na lang maglakad kasi dahil dun sa likod ko sobrang parang limited na lang talaga yung pwede kong gawin. Alam nyo ba nung nag-tour ako sa Dresden, parang ilang oras lang yun, 7 to 8 hours lang biyahe namin. Ang sakit ng likod ko, especially yung muscles ko and yung buto ko sa puwet. Parang alam niyo yung gusto ko nang umiyak sa sakit kasi ang tagal ng biyahe. So ayun, pero next tour ko is sa Brussels. Pero 2 to 3 hours lang naman yun, malapit-lapit. Hindi ko alam bakit ganoon, pero still fighting pa tayo mga besh. Ang sakit sobra, as in. Hopefully maging okay siya, kaya ito, lakad-lakad tayo para maging healthy naman. And pinapawisan na ako, ha, in fair. Dito na ako sa grocery, tas walang carton sa may unahan, kaya naghanap pa ako. Yan ang bili ni Opa, chichirya. Eh di wow. Favorite niya. Bili tayo ng kanyang yogurt. Bakit wala yung yogurt niya? My gosh. Ito pala. At ayan na laman ng aking cart. Punong-puno na. Maghanap tayo ng patis. Kasi gagawa akong kimchi. I will make some kimchi. Ano nga yung patis sa English? Fish sauce. Fish sauce. Sana tayo. Yun sa fish sauce. Yung ilalaman ko. At yung paglalagyan. Liit na ba? Ayun, napabili ako ng plastic at inabot din ako ng 30. O, 29 mahigit. Kala ko di abot yung 50 ko, buti may sobra pa. So, ayun lang, medyo mabigat pag hindi naka-step. Oh. Pero ayos lang. Kaya to. Lahat naman kinakaya pag nasa abroad, kahit ang trabaho. Basta kikita. Mga Beshop, nakikita nyo ba yan? Ang dami! Sa gilid ng kalsada. Kaso may jeep. May sasakyan, hindi ako makakuha. A few moments later. So, ayan lang aking pinamili. 2 chichirya. Diyos ko, 28 euro. Namali ang aking pagbitbit. Ay, sus mio, marimar. Napipi ang mga berries. Ayan. So, kanina, nag-marinate ako ng chicken barbecue at saka beef tapa. So, ano ngayon ang masarap kainin? Ang ulamin. At gagawa ako ng kimchi, mga besh. So, masarap yun sa beef tapa. So, tara, let's do this. Later. So, ayan, for today's video sa kusina ni Inday, gagawa tayo ng kimchi. So, kailangan lang natin ito. Wow! Ang tawag nito, Chinese cabbage, tapos patis, harina, tapos yung powdered na ang tawag dito,
yung chili powder, tapos sibuyas, isang carrots, tapos bawang at luya, and then salt and a little bit of wala ng pepper. Hindi na natin lalagyan ng pepper. So, umpisahan ko ng mga beshwaps. So, hello mga beshwaps at kabayan. So, ari na nga ho, magawa kita ng kimchi. Ganiri lang naman human din kadali gumawa ng kimchi. So, yung pechay bagyo ay ating ahiwain ng maliliit. Bite size lang, pero medyo malaki pa nga rin yun. Tapos, inatanggal ko yung medyo parang pinakampuno kasi hindi masarap. Pero, nagkamali ako, oh my God. Yung ginawa ko ay ubos na dahil, mauubos na pala, yung mga kaibigan ko sa city ay nanghingi. Siyempre, mahal ko sila, kaya bibigyan ko. And then at the same time, di ko rin naman mauubos yan. Pagkahiwa nyo ho, ay lalagyan nyo ng asin. Rock salt po yung inilalagay ko dyan. Asin, ganyan. Tapos, isiset aside mo siya mga 1 hour or more. Habang siniset aside natin or subside yung asin dun sa ating gulay, hiwain na natin ang mga sibuyas, tapos luya, paminta, luya, bawang, ganun. Actually, nilagyan ko pa yan ng apple. Alam nyo, mas masarap na may peras, yung puting peras, pwede nyong lagyan. So, tinatamad ako, kaya ang ginawa ko ay binlender ko na lang para mabilis. Tapos, nilagyan ko kaunting tubig at ng patis pang palasa, mga beshwap. Kayo nang mag-adjust kung gaano katamis, gaano kaalat. So, ganun lang kadali. So, ayan, nilagyan ko na ng patis, tapos i-blender ko na siya. Ayan na nga po. Pagkatapos i-blender, eto, nagkamali ako dito ng harina. Dapat pala ay, ang tawag niyan? Cornstarch. Ayan. So, alutuin lang natin siya hanggang maging translucent. At saka, sobrang mahinang apoy lang kasi madali yang maluto. Mga 15 minutes or 10 minutes luto na yan, mga beshwap. Yan yung gawin nating sauce. And then, pagluto na siya, ganyan na, malapot na siya, lalagay na natin yung mga sangkap. Which, dito, binalatan ko yung carrots kasi pwede din yan lagyan ng carrots. Yung iba, ang inalagay ay labanos or radish, mga besh. Pero ako, ang nilagay ko ay carrots. And isa lang yung nilagay ko kasi iniisip ko na baka hindi ko maubos or hindi masarap kasi ang tagal ko nang hindi nakapagluto nito, almost 2 years na, mga beshwap. So, hiniwa ko lang siya ng maliliit, ganyang kaliliit. And speaking of kimchi nga ni po pala, shoutout sa mga taga St. Luke's Biomed Department. Nagaluto ako niyan dati, tapos sinabentahan ko si Sir Leo. Hello Sir Leo, kamusta po? Na-miss mo ba ang kimchi? Ayan, so inadala ko yan. Yung gusto nila nung mga kasama kong iba ay maanghang, pero kami ni Sir Leo, pares kami gusto namin medyo matamis-tamis. So pagkatapos kong hiwain yung carrots natin ng maliliit, mas maganda sana yung may yung tawag nun, yung parang sa keso para mabilis. Wala ako nun, kaya yan, hiniwa ko na lang. Alam niyo namang maparaan si Inday. So, pagkatapos niyan is ito namang sibuyas, dahon ng sibuyas. Ano yan, optional. Pwede nyong lagyan or pwedeng hindi. Pero masarap din yan. Ginagawa din nilang yung kimchi sa Korea, mga beshwap. So, hiwain lang po natin siya ng maliliit, yung another bite size. Pagkatapos niyan, ito na, ilagay na natin ang ating cornstarch. Tapos dyan na natin ihalo yung mga sangkap, katulad ng ating chili powder at saka yung binlender nating sibuyas, bawang at luya and apple. Isang apple lang yung nilagay ko dyan or kalahating apple lang. Dapat pala mga isang buong. Tapos ayan, lagay na natin yung chili powder. Halu-haluin lang natin. Tapos timplahan natin ng konting asin, konting patis, asukal. And ayun na. Pwede na nating ilagay yung ating carrots at saka yung dahon ng sibuyas at saka yung ating pechay bagyo, mga beshwap. So, halu-haluin nyo lang po siya. Napakadali lang naman magluto ng kimchi. Ang problema lang is yung medyo matagal i-prepare kasi ang daming hihiwain, ang daming ganto, ganyan. Pero kung matyaga ka katulad ko, kayang-kaya mo na are. So, ayan. Dini ko lang alagay sa kawali kasi walang ibang lagayan. So, pagka parang na yung pechay bagyo, hugasan nyo na, tapos pigain nyo. Kasi
Kasi para hindi maalat. O ayan, inapiga-pigaan ko mga beshi wap. So, pagkatapos natin yan, ayan, pwede nang ilhalo. And kinamay ko yan, malinis naman yung kamay ko. As you can see naman, nagugas ako, 'di ba, ng ano. So, halu-haluin nyo lang yan, my God. Pagkatapos, ang sarap. Kinain ko na siya nung gabi kasi nag-chicken barbecue nga ni ako nung dinner namin ni Opa. Ay napakasarap ho at wala nang natira. Ang kaliit na at pinaghati-hati ko na dun sa mga kaibigan ko. So, ayun lang. That's it for today's video, mga bash! Tapos na po ating kimchi, mga besh. Bili na po kayo. Murang-mura lang. Charot. And that's it for today's video. Bye for now. The next day. Hello mga beshiwap, good morning ho. Ari ho ay umaga. Ito nga pala ang aking bagong breakfast. So, smoothies. Saging, blueberry, raspberry, tsaka strawberry, or kahit anong available na fruits na meron ako. Tapos nilalagyan ko din yan ng oatmeal, and then almond milk, apple, at saka chia seed, and dinalagyan ko din pala siya ng pipino, mga beshop. Aba, ay matagal, hindi ako inagutom kahit alas 12 na kami nakain. Samantalang, pag kumain ako sa umaga ng, halimbawa, almusal, minsan ako inagutom pagdating alas 10, alas 11. Ay hindi, matagal ako bago magutom. Tsaka masarap naman siya, mga beshop, kasi nga healthy. Nakain na lang ako ng proper meal tuwing tanghalian or lunch at saka hapunan. Ganun, para iwas na din sa pagtaba. Ayun, so yan, nilagyan ko siya ng chia seed. Inagamayabang ko sa aking kuya kasi favorite niya yung chia seed. Tsaka kausap ko din ng aking nanay. Ayan lang ang aking almusal. Tapos, habang nag-aalmusal ako noon, ito naman ang aking inintindi, yung kimchi. Ayan. So, dahil nagyabang si Inday, ayan, may mga humingi, may umorder, charis. Ayan, so ready na ho ang inyong order na kimchi, mga beshiwap. Murang-mura. 250 lang yan per tab, mga besh. Yung medyo malaki dyan ay 5 euro. 250 euro, charis. Ayan, ay napakasarap naman. Adi kaunti lang ang natira sa akin. Ay sus, ay parang dalawang ulaman ko ay ubos. Kaya ako naman ay gumawa ulit ng panibagong kimchi. Ayan o, yung natira sa akin. Tapos, nung kinabukasan, ng ulam ko ay beef tapa. Tapos nilagyan ko dyan ay ay napakasarap. Tsaka, nung tanghali pa lang, inulam ko ay salmon, grilled salmon. Tapos meron yun. Ayan, ang sarap. Para kang nasa Korean restaurant, chari. So, pag uwi ko ho, ayan, meron na ho kung tagagawa ng kimchi, magasabi lang kahit kaya gagawa ko. Made to order po yan, mga beshiwa. Pero syempre, peso na ang presyohan dyan. Dito kasi euro. Ayan, inalagyan ko na ng mga pangalan kasi baka makalimutan ko. Tapos pagkatapos naman nun ay yung aking mga buto ng prutas ay pinaglalagay ko na sa mga lagayan at yan ay inapadala ko sa box. Lalo na itong melon ay sus napakasarap. Yung klase ng melon na yan ay same ng nasa Japan na mahal, mamahalin. Sobrang juicy and ang tamis talaga, mga besh. Pwede nyong pabakin, hindi na kailangan lagyan ng gatas o asukal o ano. Napakasarap po. Iba-iba yan. May melon, may pakwan, may ubas, may peach, tapos meron ding cherry, merong paprika, yung mahaba na paprika. What is paprika nga ni? Bell pepper, something like that. Basta kauri siya ng bell pepper na napakatamis na pwedeng kainin ng hilaw. Nakapagpatubo po dyan si nanay dati ng kulay yellow ata or orange. Kaso hindi na naulit. Hindi ko alam bakit. So, inalagay ko po yan sa box kasi hindi yan pwedeng dalhin sa maleta or i-check-in mo kasi bawal, as in, bawal, ganun. Ayan na yung mga cherry. Yan yung cherry malalaki. Ay, hopefully, ay may tumubo. Ano ko nga ay magbigay ng buto sa Malibago at saka sa Sibuyaw kasi doon ay malamig at saka maano ang klima doon, di ganun kainit. So, ayan. So, mabibigyan ko ang aking kaibigan si Rochelle para mapakapagtanim siya doon. Tingnan natin kung matubo. Ay, pag tumubo yung cherry doon, ay kakaroon ng cherry sa Marinduque. Later. Tapos kinahapunan naman, ano na to, gabi na to, mga alas 6. Wala akong magawa, tas ang bigat ng tiyan ko.
Bagong kain, ayokong matulog agad, ayokong humiga. Kaya sabi ko kay Opa, kinonvince ko si Opa, "Opa, tanggalin ko yung mga to, yung ano, mga halaman, ang pangit na tingnan sa garden." Kasi ho, ang gardener niya ay sa 1 linggo pa at yang bakasyon pa din ay mostly ang bakasyon din ay 2 to 3 weeks, as in kung may-ari ka ng shop, magbabakasyon ka ng ganoon or 1 week. Basta gano'n sila kabongga magbakasyon tapos sa ibang countries or malayong lugar, as in bakasyon grande sila. Pero pagbalik ng bahay, super tipid nila sa pagkain, sa damit, and yun ang napansin ko sa mga Dutch, bihira yung bumibili ng mga luxury goods. As in, kasi ang pinag-iipunan nila is yung bakasyon and then at the same time, yung retirement nila o yung pagtanda nila. Katulad ni Opa, siguro nung kabataan pa niya, grabe yung pagtitipid niya, pag-iipon niya. Tingnan nyo naman, kahit matsugi na si Opa, hindi pa mauubos yung pera. Pero wag naman. May anak naman siya actually, at saka hindi ko naman hinangad yung pera niya. Kasi kung hinangad ko yung pera niya, sus, antayin ko na lang siyang matsubarla bago ko umuwi para siguradong sa akin ang lahat. Pero hindi po tayo ganun kasi walang permanente sa mundo, at saka pera niya yun, pinaghirapan niya yun. Huwag tayong mag-interest sa pinaghirapan ng iba. Tapos, when it comes to money naman, very honest ako sa kanya. Pag nag-grocery, binibigay ko sa kanya yung sukli. Then, bahala na siya kung binibigyan niya ako. Minsan naman, talagang binibigyan niya akong extra o 20 para sa'yo. Minsan, pag alam niyang malungkot ako, sasabihin niya, o punta ka sentrum, gala ka dun, bigyan kita ng 20. Gagawin ko dun, sabi ko sa kanya, matutulog na lang ako. So, yun lang for today's video mga Beshwap, and don't forget to like, share, and follow naman. At maraming salamat ho sa walang sawang suporta at sa mga nakaka-appreciate sa akin. Lalo na dyan sa Makawayan, sa Tigwe, sa Torrejo, sa buong Torrejos po. Ano ba yan, nabulol ako. Akala ko itapos ang aking video, hindi pa pala. At ako pala naglinis-linis pa din sa harapan at dami na ng kalat. Yung mga dahon, yung nalalaglag na dahon ng pine tree, kasi may pine tree dyan sa harapan. Tapos tinanong ko pala si Opa kanina, Opa, bakit ang lawak-lawak ng garden mo, walang punong nakatanim na may bunga? Puro halaman lang. Sabi niya kasi, ito daw ay parte ng gubat dati, ginawa ang subdivision or something. Kasi alam niyo ba, yung pagpunta ko ng sentrum, yung mga dinadaanan kong bahay-bahay na malalaki, susmiyo, napakalungkot. Kasi natutuwa ako dun sa kapaligiran, napakaganda, napakatahimik. Tas malaman-laman mo, ang nakatira lang pala isang matanda. Yun ang nakakalungkot. Parang alam mo yun, oo, madami kang pera pero wala kang kasamang tumanda. Walang nag-aalaga sa'yo. Dinadalaw lang ng mga nurse. Kaya, swerte ni Opa na meron siyang katulad ako. At swerte ko din naman sa kanya actually. Dahil napakagaan ng trabaho ko. Yung iba nga ay naisip na dahil ganito yung trabaho ko, tamad ako. Pero hindi po. Matagal akong nagsikap. Matagal akong The next day. Hello mga Beshiwaps at good morning. Ariho ay nung Miyerkules wari ng umaga. Ako'y napaibig ng beef tapa, at since meron naman akong ginawang beef tapa, ay ito, inumpisahan ko na. Syempre, hindi kompleto ang ating tapsilog kapag walang itlog. Hindi siya matatawag na tapsilog pag walang itlog. So, ayun. So, inumpisahan ko sa pagluto ng pritong itlog. Tas niluto ko na yung aking beef tapa. Niluluto ko muna siya dun sa sarili niyang sabaw o dun sa pinagmarinatan ko. Tas kapag luto na siya, saka ko siya lalagyan ng kaunting mantika. Yes, or langis. Langis sa amin sa Marinduque. So, ayan, luto na ang ating beef tapa. Tapos, ako naman ay magasangag ng kanin, syempre. So, since wala akong kanin, ay nagsaing muna ako or wala akong bahaw. Pero mas masarap sana yung bahaw dyan o yung kaning lamig. And then, nakalimutan ko pa yung bawang kaya huli ko na nilagay. So, lagyan natin ng kaunting salt. Kaunting-konti lang. Tapos, halu-haluin natin hanggang sa maluto natin yung ating sinangag. And, syempre, ayun, nakakain na naman si Inday ng best Filipino food na tapsilog. Maraming klaseng silog like long silog, longganisa, itlog, at sinangag. Meron ding hot silog. Basta lahat ng silog na maiisip nyo, pwede. Basta may sinangag at itlog. Ganner. So, ayan. So, tara ho at kita ay makain ng beef tapa with kimchi. Tsaka syempre with kape. Tas,
Nung tanghali naman po ay nagluto ako, ito yung tanghalian ni Opa ng beef steak. Hindi beef steak, burger steak pala. So, magigisa ako dyan ng mushroom, carrots, at saka ng corn sa butter. Masarap po yun, itry ninyo. So, hiniwa-hiwa ko lang maliliit yung ating mushroom. Tapos, ito ding ating carrots, hiwa-hiwain natin ng maliliit na parang square. Basta maliliit lang siya para madaling maluto. So, pagkahiwa niyan, mga beshwa, paiagisa mo lang sa butter. And ayun, napakasarap na ho niya. Tapos lagyan niyo ng kaunting salt and pepper. Ay sus, ay sold na. Para kang nang kumain sa Max or sa Shakey's dyan sa Pilipinas. Tapos, asamahan mo ng mashed potato with gravy and steak. Ay, burger steak. Ay, panalo. Mala restaurant talaga ang peg ni Opa pag ako nagluto. Charis. Kaya lalong nataba. So, eto, gumawa na ako ng gravy. May instant kasi dito na sauce. So, lalagyan mo lang siya ng kaunting tubig and ayan, hahalu-haluin mo siya para maluto. Pagka medyo ano na siya, malapot na siya, tanggalin mo na and ayan, instant, may gravy ka na. Pero mas masarap yung gravy dyan sa Pilipinas, lalo na sa sa KFC, ay the best. Wala ho kasing gravy din sa Netherlands pagka sa KFC, even sa sa McDo, 'di ba meron din dapat gravy yun para sa chicken, wala. Hindi uso yun. Kanin nga wala din pag nag-order ka sa KFC or McDo, walang kanin din mga besh, hindi uso ang kanin din. So ayan, iginisa ko lang sa butter yung ating carrots at saka yung ating mushroom at si Opa ay inutusan ako dahil hindi niya maon ng TV. Tapos ayan, nilagay ko na yung corn. Kalahati lang yung nilagay ko kasi yung kalahati nga ay ginamit ko sa maha. Actually, nauna to bago yung maha. Kaso, ayun, hindi ko lang nakalimutan kong i-edit ito at na-upload ko na yung maha. Lagyan lang ng salt and pepper. Tas, wala. Para ka nang merong special na mais. Buttered mais with mushroom and carrot. So, ayan, luto na siya mga besh. And susunod naman nating putahe ay mashed potato. So, yung potato ay pinalambot ko na. Tapos, nilagyan ko ng bawang, salt and pepper, butter, at saka evaporated milk. Tapos, dudurugin nyo siya. Imamash-mash nyo. Kaya nga tinawag siyang mashed potato. Ganun lang pala ang paggawa ng mga besh. And very, talaga siya. Ang sarap niya as in. So, ayan. Last part na to, ipiprito ka na ang burger steak ni Opa. Yan. So, yung beef patty ay niluto ko lang sa butter ng mga 10 to 12 minutes. Kasi ayaw niya ng overcook pagdating sa mga beef katulad nito. Maliban sa bulalo. Kasi syempre, bulalo kailangan malambot. Ito, pag mga ganyan, at saka yung steak, gusto niya parang medium yung pagkakaluto. Kaya nga minsan parang alam mo yung bayan parang hilaw-hilaw pa, pero sarap na sarap siya, mas gusto niya yun. Sundin natin ang hilig ng walang ligalig. O ayan, binabali-baliktad ko lang ang ating burger patty and 45 minutes niluto ko yung apat na putahe na yan, my God. Burger patty, mashed potatoes, at saka yung ating gravy and yung buttered mais. O, diba? For 45 minutes niluto ko yan. Kasi eksakto dapat 12 kakain na kami mga beshiwap. Tapos yun nga, kinahapunan naman ng ulam namin ay bulalo. Hindi ko na pinakita paano paglutong bulalo dahil alam nyo naman mga beshiwap. And i-google or YouTube nyo na lang or hanapin nyo dyan sa aking Facebook page paano magluto ng bulalo si Inday. Kasi kanya-kanya naman tayo ng pamamaraan. So, ari na nga, plating na nga si Inday. Tingnan nyo naman, napakasarap ng pananghalian ni Opa. Ako kasi, ang tanghalian ko that time ay yung beef na niluto ko pa, yung tapsilog. So, yun lang for today's video mga bash. Later. So, ayan ho, for today's dinner, bulalo naman tayo. Wow! Ayan, bulalo. Later. So, ayun mga beshwa, pagtapos namin kumain ni Opa, ang ulam ay bulalo, nagluto naman ako ng maha. Napapaibig ako ng maha, kaya ibigay ang hilig na walang ligalig, charis. So, ganiri lang ho pala kadali magluto ng maha. Ngayon, pero nung unang panahon, alam ko ay inagiling ang mais.
Kasi nakikita ko yun kay nanay, may gilingang bato, tas doon niya inalagay yung mais, binasang mais, tas sinagiling. So, ari na nga ho, tinunaw ko yung cornstarch, tapos nilagyan ko ng gata ng ng evap milk, at saka condensed milk, tapos kaunting sugar. Ay, sus! Ay, pagkasarap ho ba yan naman. At naparami ang aking condensed milk, di napatamis. Tapos nilagyan ko din po yan ng mais, yung corn kernel ang tawag, char, sa English. Basta yung butil ng mais, yung nabibiling nasa lata, ayan. Kasi, tira ko yan dun sa niluto ko nung tanghalian namin or tanghalian ni Opa na buttered buttered mais with carrots at saka mushroom. Masarapan naman siya. So, syempre, halu-haluin lang natin yung ating maha. Tapos, ayan, may nakita akong medyo maitim na mais at tinanggal ko. Halu-haluin lang yan. As in, low heat lang dapat para hindi masobra masunog or masobrahan ng luto. Which, nasobrahan nga ng luto at medyo napatigas ng kaunti. Pero, ending, masarap pa rin naman siya, mga beshiwap. So, haluin nyo lang ng haluin hanggang maging thick na siya or sobrang hindi nyo na mahalong maigi. Ganoon, parang pagluto ng ng biko. Ganun. So, ayan, sa maha pala, mas masarap na mas marami ang gata. Para hindi natin nalalasahan yung parang starchy. Starchy? May ganon. Basta, di ba kasi cornstarch nga yan. So, para hindi natin nalalasahan yung pagka-powdery ng ating ingredients na cornstarch. So, ayan, nakikita nyo, ganyan na yung consistent. Dapat pala, dyan pa lang ay hinango ko na at sinaling ko na sa lagayan. Pero hindi pinagpatuloy ko pang haluin kaya sobrang tigas. Pero hindi naman super tigas. As in, nung nilagay ko sa rep the next day, ayun, medyo matigas siya. Pero ayos naman. Kasi 'di ba usually ang hangmaha is parang giggle-giggle. Giggle-giggle. May ganun si Inday, ang daming nalalaman. So, ayan, nilipat ko na sa ating molde. Nilagyan ko yan ng kaunting langis or mantika para hindi dumikit dun sa ating mold. Daming alam ni Inday. So, pasensya na ho at minsan ay nakakalimutan ko na talaga sa Tagalog, kasi ako English sharing tunay. Charot. Hindi, joke lang ako. Ay, baka ako ipagbabatukan ninyo pag uwi. Sabing, aring kuwang aring makamaarte kalam ni kusini. Pangurin pa naman. So, ayun, kahit ako'y magkapera, wala akong babaguhin sa mukha ko o sa pangangatawan ko, maliban sa kilikili ko. Kasi, siya, medyo maitim, pero hindi super itim. Sakto lang naman. Pero, syempre, alam nyo naman, ang batayan ng pagiging maganda today ay paputian ng kilikili at singit. At yung mga tinatagong sama ng loob, ganun. So, ayan, nakita nyo, sobrang niya, sobrang thick, ganon. Dapat kasi pag tinaktak mo yun, kusa siyang nalalaglag. So, that's it for today's video at luto na ang ating maha blanca. Tara, let's eat!